puso pa ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang mga katayuan namin para ganituhin nyo kami? Napakasama nyo, Mr. Atongang. At ng inyong mga kasabwat. Wala kayong kasing sama. Lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makalma din kayo. Lahat ng sangkot dapat managot. Yan ang galit na panawagan ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pati si FPRRD pinaiimbestigahan na nila dahil nag-cover up daw ang dating Pangulo. Sa ngayon, sinusuri na ang mga butong nakuha sa Taal Lake. Hinihintay pa ang resulta kung buto nga ba ito ng mga biktima. Ang whistleblower naman na si Julie Dondon Patidongan, formal nang nagsampa ng reklamo laban sa mga pulis na dawit sa kaso. Kasama rin sa complaint affidavit ang ilang politiko. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mga pulis at high-profile personality na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, pinangalanan na. Dating Pangulong Rodrigo Duterte pinaiimbestigahan din ng mga kaanak ng biktima. Pagsusuri sa mga buto na narecover sa Taal Lake, inumpisahan na. DNA cross-matching kasado na rin. VP Sara bumuelta sa planong buhayin muli ang House Quadcom sa 20th Congress. Na hindi ito titigil. So wag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan kanila ng kaso. Energy Regulatory Commission Chair Mona Lisa Di Malanta nagbitiw sa pwesto. Chinese businessman kinidnap sa luxury residence sa Parañaque, 12, arestado. At new Vogue owner, tech billionaire Jeff Bezos, balak umanong bilhin ang fashion magazine bilang wedding gift sa asawa. Formal nang naghain ng complaint affidavit sa Napolcom ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o Patidongan. Ang sentro ng reklamo ang mga pulis at politikong dawit sa kaso ng mga missing sabungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Live nag-uulat mula sa PNP headquarters sa Camp Crame. So Joash, ano ang laman nitong reklamo ni Patidongan? Corina, wala pa tayong official copy nitong complaint affidavit nga na ipinasa ni Patidongan kanina sa Napolcom. Pero kanina sa press con, kinumpirma niya na yung mga respondents dito sa kanyang ipinasang reklamo, mga pulis ito na sangkot doon sa missing sabongeros case. At sinabi niya na yung mga pulis na ito ay sila rin yung grupo na kumbaga tumatrabaho doon sa mga extrajudicial killing noong panahon ng drug war ni former President Rodrigo Duterte. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang sa buong pamilya ko, papatay niya. Opisyal nang nagsampa ng complaint affidavit ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa National Police Commission. Unang sinampahan ng reklamo ang 12 pulis na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero.
sina Colonel Jack Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almedilla at siyam pang non-commissioned officers. Hindi pa kabilang dyan ang nasa 30 inactive na mga pulis tulad daw ni retired Lieutenant General Jonel Estomo. Ayon kay Patidongan, ang mga pulis na ito ang mga berdugo ng mga dinukot na sabungero. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Ayon pa kay Patidongan, si Lieutenant Colonel Orapa ang team leader na tumatanggap ng 2 milyong piso buwan-buwan mula sa gambling tycoon na si Atong Ang. Si Colonel Malinaw naman ang dating CIDG Calabarzon Chief na siyang nagpaaresto sa kanila noong 2023. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIDG noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung top, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Bukod sa mga sinampahang pulis, inilahad din ni Patidongan ang ilan pang involved umano na high-profile personalities tulad ni ex-Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan at incumbent PCSO Chairman Felix Reyes. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan, hindi pa nila nababasa ang isinumiteng complaint affidavit ni Patidongan. Oras na maproseso ito, bibigyan daw ng summons sa mga kinasuhang pulis para depensahan ang kanilang sarili. Pero paninigurado ni Calinisan, nagsisimula na ang paggulong ng hustisya para sa mga missing sabungero. Corina, kanina nagkaroon din ng press con si SOJ Remulla at kinumpirma niya na kasalukuyan na rin iniimbestigahan itong ang mga pulis na umano'y sinampahan ni Patidongan ng reklamo dahil nga sinabi niya na intertwined itong drug war dun sa missing sabongeros case ay in terms of sa mga involved na mga pulis na nagsasagawa ng mga operasyon na to. Corina. Okay, so malinaw naman na siya ay malakas ang loob, ano? Sa pagpapakita ng kanyang mukha sa ngayon. Meron bang eksaktong dahilan kung bakit nagdesisyon na siyang magpakita ng mukha? Oo, Corina, kanina first public appearance niya to. Kanina sinundan natin siya mula doon sa kanyang pag-appear sa isang press con kasama yung mga pamilya ng mga biktima sa UP Diliman hanggang doon sa may Napolcom. Ang sabi niya ay wala na raw siyang pakialam dahil nga lumalabas na rin daw naman yung kanyang mga litrato sa internet. At sabi niya bahala na raw ang media kung ipapakita na raw ang kanyang muka o hindi. Pero ngayon niya, siguro pinagkaiba nito, ngayon kasi nakapagsampa na siya ng kanyang isang official complaint affidavit sa Napolcom at hindi na lang mula sa mga interview doon sa media. So ito yung nakikita kong pinakamalaking difference sa mga naging statement ni Patidongan ngayon. Pero ayun nga, ayun yung sabi niya kanina na ready na raw siyang ipakita yung kanyang mukha at wala na raw siyang pakialam kung makikita ito ng mga tao sa social media. Corina. At nagsalita na ba ang mga pulis na idinawit niya dito sa kaso? O Corina, sa isang text message kanina nga lang, pinadala sa mga reporter na yung mga pulis na pinangalanan ni Patidongan ay ready raw sila na harapin itong mga akusasyon ni Patidongan at mariin daw nilang itinatanggi yung kanilang involvement dito sa kanyang mga paratang, particularly sa missing sabongeros case. Ready raw silang i-face ito head-on at sasagutin daw nila yung mga akusasyon sa kanila sa isang proper forum. Corina. Huli na lamang, Joash, meron na bang latest tungkol sa mga nakita nilang buto? Well, anyway, makukuha natin yan mula sa report ni Francis Volve na susunod na. Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat live mula sa Camp Crame sa Quezon City. At inaabangan na ngayon ang resulta ng forensic examination ng PNP sa mga buto na na-recover sa Taal Lake kung saan tinapon umano ang mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volve. Kinumpirma ni PNP Chief Nicolas Torre na may dinalang mga buto sa Camp Crame na galing sa technical diving operation ng Philippine Coast Guard sa Laurel, Batangas, na bahagi ng malawak na Taal Lake. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at
mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Pinabibilis ni Torre ang pagproseso sa mga ebidensya sa crime lab, kung saan gagawin ang DNA cross-matching sa mga nakuhang kalansay sa Taal Lake. Ikukumpara ang mga DNA specimen sa una ng nakuhang samples mula sa ilang kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Well, if there will be a positive match po, definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabongeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na. Bukas rin ng PNP sa pagtanggap ng iba pang samples sa iba pang mga kaanak ng mga biktima. Ayaw munang magbigay ng timeline ng Chief PNP kung gaano katagal ang gagawing forensic examination at DNA cross-matching. Ang cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-a-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Nilinaw ng PNP na 12 lang mula sa 15 pulis na dawit sa kaso ang hawak nila. Ang 3 iba pa ay una nang nasibak sa serbisyo. Ipinauubaya rin ng PNP ang iba pang update sa kaso sa Justice Department na siyang lead agency sa investigasyon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Under investigation na ang ilang mga influencer at vlogger na promotor daw ng illegal gambling. Ang mga illegal gambling site, sinisilip na rin ng PAOK. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Formal nang inendorso ng Digital Pinoy sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT ang ilang social media personality na sangkot daw sa pagpopromote ng illegal online gambling sites. Tumanggi muna si Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoys, na ilabas ang mga pangalan ng anyay big personalities na kanilang pinaiimbestigahan. Pero sa kanilang formal endorsement, 8 raw na mga personalidad ang nakasama, habang ang iba pa ay kanila pa ang patuloy na sinusuri. Ang big personalities daw na ito ay yung may mahigit 1 million followers na ang madalas na ginagamit ay Facebook, YouTube at TikTok. Sa kabila nito, paglilinaw ni Gustilo, maliit man na social media account ay kanilang hahabulin. Sa dokumentong natanggap ng Billionaire News Channel, 14 na social media personalities ang nakalista at karamihan sa kanila ay gaming streamers. Noong nakaraang linggo, sanib-puwersang nagbabala ang CICC at Digital Pinoys sa lahat ng social media influencers at content creators na itigil na ang promotion ng illegal online gambling sites. Kasunod ito ng mga napaulat daw na phishing incidents kung saan kinukuha ang personal information ng mga naglalaro. Sa panig naman ng PAOK, inaaral na raw nila ang roots ng illegal gambling sites. Ano ba ang connection yan? Bakit ba? Ano ba ang intention ng pagtatayo niya? Saan ba nakakonect yan? Kasi kailangan po ma-establish natin kung yan ho ay ginawa para ilabas lang yung pera ng mga Pilipino. Automatic yan. Dapat wala yan. Nakipag-ugnayan naman ang CICC sa PNP para magpatulong sa problema. Kung matatandaan din ay una nang ipinag-utos ng PAGCOR sa licensed online gambling platforms na alisin ang billboards na nang-eenganyong tangkilikin ang kanilang mga sugal. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nananatiling open ang case status ng pagkamatay ni Rustan's Commercial Corporation heir, Paulo Tantoco, na ayon sa Los Angeles Coroner's Office ay dahil sa cocaine overdose. Kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos sa ginanap na Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel noong Marso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Pumanaw si Paulo Tantoco noong March 8 sa Beverly Hilton Hotel kung saan ginanap ang Manila International Film Festival. Isa ang business science sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang video clip na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita si FL na sumasayaw sa after party ng MIFF gabi ng March 8.
Wala pang pahayag sa ngayon ng Malacanang tungkol dito at hindi pa rin kumpirmado kung sino-sino ang dumalo sa LA. Pero sa isa namang video posted on the First Lady's social media page, makikita si Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, MMDA Chairman Romando Artes at Tourism Secretary Cristina Frasco. Nauna nang itinanggi at tinawag pang fake news ng palasyo ang alegasyon ni VP Sara na cover-up lang sa pagkamatay ni Tantoco ang pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ruled as accidental ang pagkamatay ni Tantoco. Maaari rin daw factor ang posibleng komplikasyon nito sa puso bukod sa cocaine overdose na lumabas sa toxicology report. Sa isang ambush interview ngayong hapon, no comment si Presidential Communications Secretary Dave Gomez dahil pribadong usapan daw ang pagkamatay ni Tantoco. Based on facts, limitado pa rin ang impormasyon sa kaso ng Rustance Air pero nananatiling bukas ang investigasyon dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Fake news, yan ang tawag ni VP Sara sa viral picture na pinapakitang bedridden na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa ICC sa the Netherlands. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung sakaling napadpad sa social media feed mo ang photo ni former President Rodrigo Duterte na nakahimlay sa isang hospital bed, peke yan. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi. Ang picture na ito na may medical tag ang isang matandang lalaki na mukhang si FPRRD naging dahilan para mag-alala ang kanyang mga taga-suporta. Hindi po totoo yung photo na yon. Praise the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Ang 8-year-old father ni VP Sara, detained daw sa regular wing ng ICC Detention Center, hindi sa ospital nito. At kahit pumayat na raw ang dating Pangulo ngayon, kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Ang netizen na si Chari Murphy ang tila unang nag-post ng photo at kalaunay inamin sa comment section ng post na AI-generated ito. Una nang sinabi ng ina ni VP Sara na si Elizabeth Zimmerman na tila butot balat ang dating Pangulo ngayon, bagamat healthy pa naman daw siya for an 8-year-old. Maging si VP Sara, napansin ang change sa looks ni FPRRD. Hindi ko pa siya nakita na ganito kapayat except sa photo niya nung siya ay binata pa. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles, mas marami pa nga siguro akong yung crow's feet dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa noo. Pero yung dito wala. Nang tanungin kung posible kayang makakita ng latest photo at medical bulletin ng kanyang ama, nasa legal team na lang daw kung magre-request sila nito. Nitong weekend, nagtipo ng Duterte supporters sa Paris, France, sa pangunguna ni dating Duterte spokesperson Harry Roque. Kasado na rin daw ang mas malaking pagtitipon sa tinaguriang Duterte Street sa harap ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands sa July 19. Inaresto si Duterte noong March 11 dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa Agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. No surprise para kay VP Sara ang planong pagpapatuloy ng Quadcom investigation sa 20th Congress. Expected na raw niya ito bilang pag-atake sa kanyang pamilya at mga kaalyado. Narito ang agenda report ni John Manalo. Hindi na raw nagulat si VP Sara sa planong buhayin muli ang House Quadcom sa 20th Congress. Hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Nagkaroon din daw ng online meeting ang bise, kasama ang dating spokesperson ni FPRRD na si Attorney Harry Roque kaugnay dito. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang
mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Hindi ito, it's not a surprise. Natutuloy yung... Nauna nang nabanggit ni Manila Representative Bienvenido Abante na magkakaroon ulit ng Quadcom sa 20th Congress dahil marami pa silang dapat imbestigahan. Kasama riyan ang missing Sabongeros case. Ang dami pang dapat na pag-usapan, ang dami pang dapat na puntuhan natin dito. For example, yung Pogo. We still have about 10,000 Pogo outlet in the country, no? Na naging maliliit na sapagkat binuwag na natin yung malalaki. Samantala, binanatan din ni VP Sara ang Kamara tungkol sa issue ng confidential funds. Ayon kasi kay Manila Representative Joel Chua, matagal na sana itong tapos kung agad lang sumagot ang bise. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako, kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds na yon na wala namang dahilan. Kamakailan lang nang unang beses magsalita si VP Sara tungkol sa issue kung saan sinabi niya na madalas na ginagamit ang aliases sa intelligence operations. Pero giit din niya, hintayin na lang ang trial. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tatlong sospek sa pagpatay sa TNVS driver sa Parañaque, kinasuhan na. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman sa southbound lane. Gumugulong na ang investigasyon sa pamamaslang sa isang SAIC enforcer sa Cavite. Tiniyak ng DOTR na mananagot ang sospek sa krimen. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa 13 Martires. Paulo, ano ang latest development sa investigasyon? Willard, patuloy na tinitingnan ng mga otoridad kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pamamaslang sa SAIC enforcer na si Hervin Cabanban. Dumating naman ngayong araw si Transportation Secretary Vince Dizon para personal na makidalamhati sa naiwang pamilya. Nakaburol ngayon dito sa 13 Martires City ang labi ng pinaslang na SAIC officer at ayon sa Cavite Police Provincial Office, pasado alas 2 ng madaling araw noong Sabado nang mangyari ang pagpaslang kay Cabanban sa kanyang bahay mismo sa barangay Pasong Kawayan 2. Paggising daw ng kapitbahay ng biktima, nakita na lamang nilang bukas ang bahay nito at dito na tumambad ang biktimang tadtad ng bala sa mukha. Kita rin sa CCTV video ng barangay na may dumaang white van sa tapat ng bahay ng biktima. Pero iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may kinalaman ito sa nangyaring pamamaslang. Kabilang si Hervin sa mga opisyal o enforcer ng SAIC na siyang inatasan ng Department of Transportation na magbantay sa EDSA busway. Ang SAIC, sinabing lalo lang daw silang tumatatag dahil sa pangyayari. Ayon naman kay Secretary Dizon, nakausap na niya si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa insidente. Sabi niya, leave no stone unturned. We have to find out who's responsible and bring them to justice.
Willard, nauna nga sinabi ni Dizon na nakikipagtulungan sila sa PNP, CIDG at kanina lamang nabanggit niya na makikipagtulungan na rin ang Department of Transportation sa National Bureau of Investigation para sa agarang ikalulutas nitong kaso. Binanggit din ni Dizon na kanilang tutulungan itong naiwang pamilya ng biktima at gayon din ay binigyan na rin ng security ng Philippine Coast Guard ang pamilya. At bukas din dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari, hindi lang sa mga enforcer ng DOTR, maging sa mga driver ng iba't ibang TNVS, ay bukas na rin si Secretary Dizon sa posibilidad na magkaroon ng isang Transportation Safety Agency. And in fact, sinabi nga niya kanina sa isang ambush interview na he's urging ang ating mga lawmakers na maipasa kagad yung batas tungkol sa Philippine Transportation Safety Agency. Balik sa iyo, Willard. Paulo, as far as you know, ano ang work history ni Ginoong Cabanban? Meron ba siyang mga naarestong mga high-profile violators doon sa EDSA busway? Magandang tanong yan, Willard. So far, wala pang publicly nilalabas na information tungkol dito sa work history nito ni Mr. Cabanban. Pero isa yan sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad, ng DOTR at maging ng police. Pero ang one thing is for sure, no, isa siya sa mga tumutulong talaga to help make sure na yung mga motorista ay nakakadaan ng maayos within EDSA at nasusunod nga yung mga regulasyon sa EDSA busway, Willard. Okay, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, live mula sa 13 Martires. Dalawang saksak sa dibdib ang ikinamatay ng hinold up na TNVS driver sa Parañaque. Ang mga sospek na aminado sa krimen, kinasuhan na ng homicide. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Kasong homicide ang isinampa ng NBI sa 3 suspect sa pagpaslang sa TNVS driver na si Raymond Cabrera. Ito'y matapos makumpirma ng ahensya na ang bangkay na kanilang na-recover sa Zaragoza, Nueva Ecija ay si Cabrera na halos 2 buwan nang nawawala. Tugma ang DNA na nakuha sa labi sa 3 anak ng biktima. Nung binigay po yung remains, buto ng victim, sir, agad-agad po nating isinalang ito sa DNA analysis. Ito po yung magko-confirm pa, another confirmation na siya po yung biktima. Nakakuha rin ng NBI ng fingerprint sa water bottle na natagpuan sa backseat ng sasakyan ni Cabrera. Ang fingerprint na ito, tugma naman sa fingerprint ng isa sa mga suspect. I-compare po namin siya dun sa fingerprint na nakuha namin dun sa booking sheet nung siya ay maaresto. At nag-match din po dun sa right little finger ng suspect, dun sa fingerprint niya nung nag-apply siya ng fingerprint ng NBI clearance. Kusang loob na sumuko ang 3 suspect noong Huwebes, pero bago ito, na-recover ng NBI ang dashcam audio sa sasakyan ni Cabrera na natagpuan sa Valenzuela. Ang mga suspect hold up daw talaga ang lakad noong gabing nangyari ang krimen. Nangyari dito, napatay nila yung driver nitong TNVS na to, kaya hindi na nila nagawa yung susunod nilang plano ng pangangarnap at pang-hold up. The audio recording, merong sinasabi na saksakin mo sa puso. Now, ang findings ng ating medical legal ni Dr. Yalong, 2 stab wounds to the left chest. Yun ang naging cause of death. Emosyonal naman ang asawa ni Cabrera nang makita ang pumatay sa kanyang mister. Masakit sa dibdib yung ginawa nila sa asawa ko. Pinahirapan nila tapos sinaksak pa rin nila kahit na makaawa na tama na pero sinaksak pa rin nila. Diyos nang bala sa kanila. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa TNVS companies para palakasin ang safety measures hindi lang sa mga pasahero kundi pati na rin sa mga driver. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Himas rehas ngayon ang isang pulis matapos manggulo at magpaputok ng baril sa Lucena City sa Quezon dahil sa kalasingan. Ang kanyang pag-aamok, #Hulicam. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Asan yung kasama nun? Di ko dahil kilala nandun ko eh. Papatayin kita!
Viral ngayon ang kuha ng CCTV ng isa umanong lasing na pulis na nag-amok sa tindahan sa Lucena City nitong weekend. Tinutukan pa ng baril ang tao sa tindahan at nagbanta. Hoy! Patay ka! Patay ka talaga! Ulo ka! Hoy! Huwag kang magtakot! Maya-maya ay nagpaputok na ito. Nakain kaya kita! Dito tulong po, nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito na gano'n sa inyo. Kinilala ang lalaki sa video bilang si Patrolman Rodolfo Abela Madlang Awa na station sa Lopez, Quezon. Lumabas sa investigasyon na nakainom ang pulis. May binibili ito sa sari-sari store pero bigla nitong tinutukan at pinagbantaan ang iba pang mga customer. Kaya pinapasok sila ng may-ari ng tindahan sa loob na siya namang binalingan ng lasing at armadong pulis. Nakarating na ito kay PNP Chief Nicolas Torre at hindi na nagustuhan ang inasal nito. Gusto po ng ating Chief PNP ay i-subject po siya sa summary dismissal proceeding para mas mabilis po yung gagawing pagnisbis po sa kanya sa serbisyo po. Nadisarmahan na at nakakulong na rin ang pulis. This is really unforgivable, sabi nga ng ating Chief PNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po. Bukod sa administrative complaint, mahaharap din si Madlang Awa sa patong-patong na kaso ng grave threat, unjust vexation, physical injury at illegal discharge of firearms. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Hinagpis at galit. Yan ang nararamdaman ngayon ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. At bukod sa tinuturong mastermind sa krimen na si Charlie Atong Ang, ay gusto rin nilang paimbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makarma din kayo. Emosyonal na humarap sa media ang ilang pamilya ng missing sabongeros at lahat sila tila nag-uumapaw ang galit kay bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Si Ang ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng hindi bababa sa 34 na sabongero. Nasa ng konsensya nyo, tignan nyo. Ako, tignan nyo. Wala kang kasing sama. Magsisinungaling ka, aminin mo na. Ikaw may-ari ng sabungan. May puso pa ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang mga katayuan namin para ganituhin nyo kami? Napakasama nyo, Mr. Atong Ang. At ng inyong mga kasabwat. Wala kayong kasing sama. Nasaan ang katarungan? Ang kanilang panawagan, kasuhan si Ang at ang kanyang mga kasabwat at imbestigahan si former President Rodrigo Duterte at ilan sa mga miyembro ng kanyang administrasyon. Ayon kasi sa mga pamilya ng missing sabongeros, tila nagkaroon ng mga cover-up sa panahon ni Duterte, na isa umano sa mga dahilan kung bakit inabot ng halos 4 na taon bago umusad ang kaso. Despite CCTV footage, Senate hearings and damning testimonies, Atong Ang has never been arrested, charged, or even questioned publicly. He remains free, powerful, and protected, while the victims' families are left in agony. These crimes occurred under the Duterte administration, which legalized and promoted isabong, dismissed warnings, and allowed the killings to happen under its watch. Pauna nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong intersection ng drug war sa missing sabongeros case. Isang bagay na kinumpirma rin ng isa pang lumulutang na witness na si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, isang dating master agent ng isabong na tinangka umanong ipapatay ni Ang matapos mapagkamalang ng tsotsyope. Aniya, ang mga pulis na sangkot sa extrajudicial killings ang siya ring gumagawa ng illegal operations ni Ang. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan. Sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan.
Ngayong araw, humarap na rin sa publiko ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Pasaring niya sa dati niyang boss na si Ang, hindi mababayaran ang katotohanan. Una, pasalamat ako sa Panginoon na hanggang ngayon, buhay pa ako. Salamat sa mga kamag-anak na nandito ngayon, lalo na sa social media, sa ating mahal na Pangulo, sa SOJ, Crispin Remulla, sir, sa ating PNP chief, na siya ang nagpalakas loob para ako lumantad hanggang sa huli. Hanggat hindi ako nila mapapatay, lalaban tayo. Ayon sa mga pamilya, naniniwala sila sa kredibilidad ng kanilang witness, lalo na't may ilang sako ng na-recover mula sa Taal Lake. Nakapagbigay na rin daw sila ng kanilang DNA samples para sa gagawing pagko-cross-match sa mga nakuhang buto sa lawa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Capunan. Pero duda rito ang isa pang abogado ni Ang. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo. Umuugo ngayon ang usap-usapan na nagbitiw na si Attorney Lorna Capunan bilang legal counsel ng negosyante at bilyonaryong si Atong Ang, na itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Kanina, nagsadya sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang isa sa mga abogado ni Ang, na si Attorney Caroline Cruz. Pero anya, we just actually meet the other lawyers, just preliminaries. And we'll be having, I submitted my supplemental affidavit. Yun lang naman. We meet the other lawyers and our team as well. So wala pa namang just preliminaries. Unang lumabas na out na si Capunan dahil nais niya raw mag-focus sa paghahanda bilang isa sa mga private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Cruz na fake news daw ito. Sinubukan naming kunin ang kumpirmasyon kay Capunan mismo, pero hindi pa ito sumasagot. Sa bahagi naman ng House Prosecution Panel, hindi pa raw parte ng private prosecutor si Capunan. Well, to be honest with you, si Attorney Capunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Una na ring napabalita na may mga agam-agam na ang kamera kay Capunan dahil sa koneksyon niya sa kontrobersyal na si Ang. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Nagsubmit na ng kanyang irrevocable resignation si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Kinumpirma ito ng Malacanang sa 2029 pa. Dapat magtatapos ang termino ni Dimalanta. Bago si Dimalanta, dalawa pang commissioner ng ERC ang nawala. Natapos na kasi ang termino ni Alexis Lumbatan at Catherine Maceda noong July 10. Ang 5-member board ng ahensya, dalawa na lang ang natira. Ibig sabihin, wala na silang quorum. Babala naman ni Pete Ilaga ng NASECOR. Kailangang mapunuan agad ang mga bakante sa ERC dahil sangkatutak ng petisyon ang kailangan nitong desisyonan. Applications for power supply agreements, applications for capital expenditures project of the National Grid Corporation of the Philippines, Meralco, and the other private distribution utilities. There are actually 141 distribution utilities, all of which have capital expenditure applications. This is too big a task for the Commission. And if they won't have the quorum, this is going to be a very big problem. Gaya ng gabinete, underperformance review din ang Presidential Communications Office ayon kay Secretary Dave Gomez. Sa unang araw nito sa PCO, malinaw anya ang marching order ni PBBM. Trabaho, hindi politika.
Dagdag ni Gomez, pagtutuunan niya ng pansin ng press freedom at pagsugpo sa fake news. We'll see how we can improve the coverage of the president, not me. As I stated, the priority is to communicate the programs and policies of the president, promote press freedom and the digital transformation of PCO. So we need to expand the digital footprint, not just of the PCO but of the entire administration. Those are my focus areas. 6 na Chinese nationals timbog sa pandurukot sa kapwa Chinese. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Kalaboso ang 6 na Chinese national matapos mahuli dahil sa pagdukot ng kapwa Chinese sa Parañaque. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. 12 ang arestado, kabilang ang 6 na Chinese national sa ikinasang operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa kaso ng Chinese businessman na dinukot sa isang coastal luxury residence sa Parañaque nitong July 1. Ayon sa PNP, nailigtas ang biktima at 12 days after ng insidente. Based on our investigation, it became clear that the kidnapping was premeditated and carried out by an organized group composed of both foreign and local individuals. The victim, who was assisting a relative in a supposed car sale, met with the individuals who turned out to be the part of the kidnapping operation, and after gaining the victim's trust, they took control of the vehicle and demanded a large sum of money from the family in exchange for the victim's release. Nitong linggo, huli ang mga sospek sa magkakahiwalay na operasyon sa Makati, Pasay at Cavite. We are currently preparing the appropriate charges against all those involved, and our initial assessment points to a highly organized group that may also be linked to other similar incidents in the past. Patuloy na tinutugis ng AKG ang iba pang sospek. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. This special report is brought to you by Katulad ng kasabihang no man is an island, kailangan ng Pilipinas ng masasandalan, partikular sa mga sektor ng depensa at kalakal. Pero sino ba talaga ang mga kasangga ng ating bansa? Narito ang special report ni Hannah T. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ang West Philippine Sea hindi lang usaping pangdiplomasya. Isa yang mandatong dapat ipaglaban. Yan ang mariing pahayag ni PBBM sa kanyang SONA 2024. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malapit ang ugnayan ng Pilipinas sa China. Kabilang narito ang mga economic partnership at ang gentleman's agreement na tila hindi nalinaw sa publiko. Yan ang di umano'y verbal agreement ng dalawang bansa sa early years ni Duterte bilang Pangulo, kung saan hindi aayusin o palalakasin ng Pinas ang BRP Sierra Madre, kapalit ng pahintulot ng China na makapag-resupply tayo sa mga sundalo roon. Kung may paglabag din sa West Philippine Sea, kadalasang walang komento ang palasyo.
maski sa mga insidente ng Filipino fishermen. Halimbawa ang Gemver incident noong 2019, kung saan 22 na mga mangingisdang Pinoy ang naabandona sa open seas matapos mabangga ang kanilang bangka ng isang Chinese vessel sa Recto Bank. Napasori na lang si Duterte sa nangyari na anyay isa lang maritime incident. Ngayon sa termino ni PBBM, diplomasya pa rin ang first step. Pero para sa kanya, hindi na ito nangangahulugang papayag tayong mabawasan ang teritoryo. One concrete step ang pagpasa ng Republic Act 12064 of Philippine Maritime Zones Law at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Regular din kung ibunyag ng gobyerno ang mga pananabotahe ng Chinese Coast Guard sa WPS sa pamamagitan ng mga larawan at video. Kasabay nito, muling pinalakas ang ugnayan sa US at Japan sa pamamagitan ng bagong bases sa ilalim ng EDCA at mga bagong defense agreement. Sa loob lang ng isang taon, rumatsyada ang China ng water cannons, ramming incidents at panghaharang sa ating mga bangka. This special report was brought to you by PBBM pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng bagong passenger terminal building sa Caticlan Airport. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa ating weather anchor na si Paulo Del Rosario. Paulo, go ahead. Salamat, Willard. Patuloy pa rin nakaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa ang hanging habagat. Sa Luzon, inaasahan mauulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at kidlat pagkulog sa Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa kanlurang bahagi ng Visayas at Negros Island Region, inaasahan rin mauulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Pinapayuhan ang mga residente na magdoble ingat sa posibleng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababa at bulubunduking lugar. Sa Mindanao naman, partikular sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, magpapatuloy ang maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at kidlat pagkulog. Para naman dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan pa rin ngayong gabi ang bahagyang maulap na kalangitan na may paminsan-minsan pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa labas naman ng Philippine Air Responsibility, kaninang alas 2 ng hapon, may namataang panibagong low pressure area o LPA ng Pag-asa sa labas ng Philippine Air Responsibility. Ang nasabing sama ng panahon ay matatagpuan sa layong 1,870 km silangan ng hilagang silangan ng extreme northern Luzon.
Ayon sa Pag-asa, may katamtamang posibilidad o medium chance ang LPA na ito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, wala pa rin itong direktong epekto sa bansa, ngunit sa oras na pumasok ito ng PAR, may posibilidad itong magdala ng malakas na pag-ulan dahil maaari itong hatakin ang hanging habagat na nakakaapekto sa ating bansa. That's it from my end. Ako po si Paulo de Rosario. Willard, back to you. Maraming salamat, Paulo. Sinimulan na ang groundbreaking ceremony para sa Katiklan Airport. Bukod dito, nakalinya na rin daw ang pag-develop sa iba pang mga regional airport. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Pinangunahan ni PBBM at San Miguel Corporation Chairman Ramon ang groundbreaking ceremony ng Katiklan Passenger Terminal Building. We are very happy and we are all very excited that we are slowly putting together the building blocks of our policy of opening up our areas, tourist areas, our business areas, to international travelers without having to go through the Manila airport. Located in Malay, Aklan, direct terminal ito sa Boracay Island. 6 passenger boarding bridges at 36 individual check-in counters ang pangako ng 2-story project na ito. Bagamat 2027 pa ang inaasahang completion ng project, 7 million passengers daw ang kaya nitong pagsilbihan. Hindi lang Aklan ang nasa listahan ng administrasyon dahil may agreement na rin sila na i-develop ang regional airports at iba pang kilalang business hotspots gaya ng Bohol at Siargao. It's going to be the beginning of the journey. And that journey is to bring the Philippines once again to the forefront of the rest of the world, to bring the Philippines once again to the top of mind of the rest of the world, that this is a place where people can invest, this is a place where people come. Ito rin ang pagbabalik ng sa Avedra-led Megawide Construction Corporation matapos itong i-transfer sa Aboitiz Infracapital ang kanilang equity stake sa Mactan Cebu International Airport. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kasado na ang unprecedented second state visit ni US President Donald Trump sa Britain. Ayon sa Buckingham Palace, bibisita si Trump sa September 17 hanggang 19. Kasama sa agenda ang pakikipagpulong kay King Charles sa Windsor Castle. Si Trump na ang magiging unang world leader in modern times na maimbitahan ng isang British monarch for 2 state visits. Sinalubong ng protesta ang una niyang pagbisita noong 2019 sa imbitasyon ni late Queen Elizabeth II. Hindi na raw kailangan ang operasyon para tanggalin ang kidney stones sa tulong yan ng shockwave treatment. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Pwede nang matanggal ang kidney stones nang hindi na maoperahan. Ito ay sa pamamagitan ng extracorporeal shockwave lithotripsy. Lithotripsy, ibig sabihin bato. Tripsy is breaking using shockwave technology. Kaya extracorporeal, ibig sabihin sa labas ng katawan. Wala kang ipapasok na maski anong instrumento. Gagamit ka ng ultrasound shockwaves para durugin yung bato. Papasok sa katawan ng tao yan na walang hiwa, walang sakit, at madudurog yung bato na pinong-pino at ilalabas na lang niya. Kailangan tanggalin ang kidney stones dahil magiging sanhi ito ng pabalik-balik na impeksyon. Maari ring bumara ang bato sa ureter at hindi makadadaloy ng maayos ang ihi. Ito ang ikapapalya ng kidneys. Pero hindi para sa lahat ng kidney stone cases ang shockwave lithotripsy. Kapag medyo malalaki na ang mga bato, minimally invasive procedures na ang gagamitin gaya ng percutaneous nephrolithotomy. At kapag sobra ng malalaki, kailangan ng maoperahan. Ang urologist ang magdidesisyon kung ano ang dapat gawin. Pero saan nga ba galing ang kidney stones? Isang sanhi daw nito ang kakulangan sa tubig. Ang ihi natin, natural yan na may mga asin. Pag kulang ka sa tubig, ano nangyayari? Nagiging malapot ang ihi mo. Pag sobra naman dami ang kinakain mo na po pwedeng makabuo ng asin o magkakaroon ng mga substance o chemicals na magpuproduce ng kombinasyon ng asin at ng substance na yun na magiging bato at sobra nga yung kinakain mo na nagbibigay nun, magkakaroon ka ng
kidney stones. Meron din yung mga sinasabing congenital o dahil sa kidney mo ay hindi tama yung anatomy or yung anatomy ng kidney mo or yung napanganak ka na may yung kidney mo or urinary tract mo may abnormality na pwedeng mag-accumulate or magtago ng ihi at naiipon yung ihi mo na hindi mo na di-dispose o na i-evacuate, magkakaroon ka ng kidney stones. Si Denmark Alejandro ay nakasubok na ng 2 paraan ng pagtatanggal ng kidney stones. Noong una, dahil maliliit pa ang kanyang kidney stones, kinaya pa ng shockwave. It's outpatient and 45 minutes lang yung pinaka-procedure. Nakatutok lang sa gilid ko yun. Ang sensation lang na nararamdaman, parang ganyan. Yung shockwave, okay siya sa akin kasi nga, yun nga, less time to recover and to heal. And then, wala siyang peklat na iiwan sa'yo. Tapos parang mas affordable siya. Pero matapos ang 16 na taon, nagkaroon ulit ng bato sa kidney si Denmark dahil siya ay naging stone former na. Nagiging stone former daw kapag nakapagpatanggal na ng mga bato sa bato. Pero hindi niya ito napansin at lumaki na ng husto. Hindi na ito kinaya ng shockwave kaya siya ay naoperahan. Mas magastos yung open surgery. Mas matagal yung recovery period and yung healing process. Inamin ni Denmark na mahilig siya noon sa maaalat na pagkain, lalo noong panahon na lagi siyang nagta-travel na sinusubukan ang iba't ibang pagkain. Hindi kailangan paabuti na magka-kidney stones. Payo ng mga eksperto, mag-lifestyle change. Iwasan na ang mga preservatives na nasa mga processed foods at mga chichirya, oxalates na nasa soft drinks at purine na nasa red meat at mga lamang loob. Iwasan na natin ang mga sausawan at siguraduhin laging hydrated. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. The ultimate wedding gift. After their talked about Venetian wedding, American billionaire and businessman Jeff Bezos has reportedly been in negotiation para bilhin ang kumpanya sa likod ng renowned fashion and lifestyle magazine, Vogue. Reports say superstars Vanessa Wu, Ken Chu, Vic Zhou, and Jerry Yan of hit Taiwanese drama Meteor Garden together again in a concert. Full force ang popular actors as they performed their famous song Meteor Rain during the concert of Taiwanese pop rock band Mayday in Taipei. Ngayon lang ulit nagkasama sa stage ang F4 after a long time. It was in February nang nalungkot ang fans ng Meteor Garden sa pagpanaw ni Barbie Sue, or better known as Sanchai, while she was vacationing in Japan. Luxury French pastry maker Ladurée may bagong branch sa Pilipinas. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Light ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Strike 2 na sa Transportation Department ang Metrolink Bus Company. Viral kasi sa social media ang pag-atras ng isang bus ng kumpanya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Kita sa CCTV na dire-diretso ang pag-atras ng bus sa mga pasahero at vendor na nasa gilid ng kalsada. Una nang nasangkot ang isa pang Metrolink bus sa insidente ng pambubugbog naman sa isang PWD. Paulit-ulit kong sasabihin to. No? Hindi ako magsasawang sasabihin to sa lahat ng mga PUV operators, PUV drivers, anyone involved in shuttling our citizens. No? Pagka merong report ng ganito, ng pang-aabuso o ng pagkakamali sa kalye, automatic yung driver suspended 90 days, may show cause order ang operator at depende sa nangyari at depende sa nakita nating ebidensya, papasuspindi natin immediately habang nag-i-investigate. So, ganun din ang gagawin natin dito sa bagong insidente ng Metrolink. Ang family planning, mas affordable na. May mga package na kasi ang PhilHealth sa mga ospital ng DOH. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Makakukuha na ng family planning packages sa mga DOH hospital para sa mga bagong bubuo ng pamilya at sa mga dumarami na ang anak at gusto nang huminto. May pamamaraan na nababagay at pwedeng ma-avail sa pamamagitan ng PhilHealth. Ang family planning ay bahagi ng responsible parenthood. Iniintindi ng mag-asawa kung gaano kalaking pamilya lamang ang kakayaning itaguyod. Maaring mamili sa intrauterine device o IUD, subdermal contraceptive implant, vasectomy para kay mister at ligation o pagpapatali para kay misis. Ang pamilyang planado, panalo. No? So responsible parenthood and family planning is still key for a quality of life of all Filipinos. Permanent methods of family planning talaga yung isa sa mga pinupush natin, which are no scalpel vasectomy. So mga kalalakihan natin, no, ini-encourage talaga natin na magkaroon ng no scalpel vasectomy kasi it's so easy lang talaga yung procedure, no. And at the same time yung bilateral tubal ligation for women. And then long-acting methods are intrauterine device or IUD, which is effective for 9 to 12 years. Pwede rin ng implant, no? So dito lang siya. It's like a matchstick lang. Effective siya for 3 years. Sagot ng PhilHealth ang halagang 3,900 sa IUD. Sa subdermal contraceptive implant, 5,850 ang idededuct ng PhilHealth. Sa vasectomy unilateral o bilateral, 7,800. Ang ligation unilateral o bilateral, 7,800 din. Napakalaking gaan po sa ating mga kababayan na magkaroon po sila ng access at to have a pot in the PhilHealth when they practice family planning, when they accept a family planning method. Bagaman bumababa na umano ang average number of children sa mga Pilipino, ayon sa Commission on Population and Development, marami umanong insidente dito sa Pilipinas ng unintended or unplanned pregnancy. Yan ay ayon sa National Demographic Health Survey. Kaya makatutulong pa rin ang pagpaplano ng pamilya. Bukod sa pagpipigil sa paglobo ng populasyon ng Pilipinas na ngayon ay 109 million na at ika-14 na tayo sa most populous country sa buong mundo, isinusulong ng CPD na dapat may quality of life ang bawat Pilipino. Dahil kapag sobra-sobra ang dami ng tao, maaring kapusin sa resources at mabibitin ang serbisyo mula sa gobyerno. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans Executive
dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Kontrobersyal ang pagkapanalo ng TNT Tropang 5G sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals. Sa kabila nito, positive at game face-on pa rin daw ang koponan. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante Radyo. Sa gitna ng mainit na diskusyon sa social media kaugnay ng kontrobersyal na basket interference call sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals, nananatiling kalmado at nakatuon sa misyon ng TNT Tropang 5G coaching staff matapos ng kanilang 99-96 na panalo kontra San Miguel Beermen. Hindi kasi pinalampas ng netizens ang naging tawag sa dunk ni Mo Tautua sa huling 50 seconds ng laro na posibleng sanang magbigay ng kalamangan sa Beermen. Pero imbis na makisabay sa ingay online, sinabi ni TNT Head Coach Chot Reyes sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now na mas pinili nilang manatiling nakapokus sa laro. Can't control what people talk about in social media. We can only control what we do. And that's our entire focus, just what is within our control. Marinding sinabi ni TNT Team Manager Jojo Jolas Lastimosa na walang basihan ang sinasabing controversial call. There's nothing controversial about that. All goaltending plays are reviewable, and they reviewed it. That's a correct play. He held on to the rim, so there's no controversy there. Bilang mga veteranong leader sa basketball scene, sanay na sina Reyes at Lastimosa sa mga pressure cooker moments ng liga. Si Reyes ay kilala sa kanyang composure bilang long-time Gilas coach. Si Jolas naman ay isang PBA legend na sanay na sa mga sigalot at ingay sa paligid ng court. Habang patuloy na umaapaw ang emosyon ng fans sa social media, nakatuon naman ang TNT sa mas malaking layunin, ang tapusin ang final sa sariling estilo, tahimik pero matatag. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante Radio. After her long social media break, former actress and beauty queen Kisses Delavine sa wakas has been seen in public. Based on viral post, Kilig overload was in the air as Korean actor and ultimate oppa Park Seo-joon made his return to Manila. Over the weekend, present ang maraming fans ni oppa, including me, sa Araneta Coliseum kung saan siya naging part ng Ultimate Fan Fest ng isang tuna brand. Highlight ng event was the ultimate bonding experience with oppa, where some lucky fans got the chance to live out their leading lady moments with PSJ, Super Sana All moment. Bukod sa lucky fans, napasana all din ang maraming followers ni Diosa Ann Curtis after she posted a backstage selfie with oppa himself. PSJ starred in numerous K-drama series like What's Wrong with Secretary Kim and Itaewon Class. No need to go to Paris for a taste of luxurious French dessert. Dahil ang sikat na pastry shop na La Dorée may bagong flagship store dito sa Pilipinas. Silipin yan sa Agenda Report ni Ferdy Salvador. From France to Manila, nagbalik sa Pilipinas ang world-renowned luxury French patisserie na La Dorée. And this time, may bago itong location sa 1 Bonifacio High Street sa Bonifacio Global City, Taguig. Pinag-isipan at hindi basta-basta ang interior ng bagong branch na isa rin sa flagship store sa Southeast Asia. Every La Dorée in the world is different from the other. First, because the decors are always different. All decors are totally unique, so you will never be seated in the same La Dorée twice in your life. So that's a very important point. So here the decor is of course very dramatic, very unique. In terms of product, for now we started with the very classic Paris-like version of the products. So for the beginning of the opening, for the beginning of the brand in the country, and for the opening of the flagship, you will find the viennoiserie, the classic pastry, the macaron.
Dala ng Ladurée ang variety of French pastries for Filipino sweet tooths. Of course, hindi mawawala sa choices ang signature French macaroons. Kasabay ng opening flagship store, ipinakilala rin ang Pinay head chef na si Katrina Torres, who was specially trained in Paris. She's Filipina, something to be proud of, and she's actually done a lot of work in world-famous restaurants and world-famous chefs. So I'm proud of you. Thank you so much. That means a lot. That's super cool. Parisian vibe man, layon pa rin daw ang Ladurée na i-highlight ang beauty ng Pilipinas. Our flagship store is an inspiration of the beautiful Philippine Islands, which is why we have dedicated to the palm trees. And as you can see from our walls, they've been washed in the green mountains of our beautiful country. We would like our fellow Kababayans to feel that they're enjoying the Parisian experience, yet being comfortable in their own homes. Para sa Agenda, Ferdy Salvador, Billionario News Channel. And that's it from my end. Ako si Monique Tuzon. Back to you, Corina, Pinky, and Willard. Magladurée na tayong lahat. Wow! Basta ikaw ang magbabaya. Siyempre, di ba? May tanong ka. Tanong mo na. Alin? Na ganun pala ang pronunciation ng Ferdy Salvador? Kala ko na Ladurée. Hindi, Ladurée. Di ba sabi, paano ba makakuha niyan? Ay, oo, sa Cubao. Saan ba nakakahanap ng macaron? Sa Cubao. Quezon City. Wala. Hindi tayo makakahanap. Oo. Oy, may kasosyalan na rin ang Cubao. Uy, maganda. Una, nandito na tayo, ang bilyonaryo, nasa Cubao. Ang ganda ng gateway. Yes, Yeah, and I love gateway it. is a food destination. Yes. Diba? So many sosyaling restaurant. Kausapin mo yung chef, yung Katrina Torres. Ayan, no? Oo. Manawagan ka. Oo, sige. Kakausapin natin yan. Huwag ka mag-alala. Bukas sa bukas meron kang isang kahon Box ng macaron. of 24. Tig-anim tayo. Anim lang. Ay, Tiga-anim lang tayo. Oo. Grabe yung pagpaparinig. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.